sabi ng mga kapatid, mahalin mo ang iyong mga magulang at mahalin mo na yung kapwa kagaya ng yung pagmamahal sa iyo sarili. Nagmayabang po mga kapatid ang tao ito. Sabi sa verse number 20. Sabi sa verse number 20 mga kapatid, the young man saith unto him, magot yung babae, yung lalaki sa Panginoon Yesus, sabi niya, Panginoon, magsimula pa lang ako'y bata. Sabi niya ito, all these things have I kept from my youth. What lack I yet? Lahat ng mga bagay na yung sinabi. Mayabang po mga kapatid. Ang tao ito, sabi niya, lahat ko lang yung sinabi, nung bata pa ako, ginagawa ko na. Ang sabi niya sa Panginoon, tapos sabi po sa verse number 21, verse 21, tinitigan mo, no? Kapag tuloy-tuloy lang ito eh. Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, sabi ng Panginoon, nakita ng Panginoon na yung tao ito mayabang. Na sabi niya, sige nga, sabi ng Panginoon, parang yung akala mo sa iyong sarili, perfect ka na. Diba? Yung kautusan ko, sinasabi mo, nagawa mo na, magsimula pa ng bata ako. Ngayon, nasabi ng Panginoon, sige nga, kung ikaw talaga perfect, go and sell that thou hast. Lahat, tanong yung bagay na meron ka, ipagbili mo. No po? At give them to the poor. Ibigay sa mga may hirap. And thou shalt have treasure in heaven. And come and follow me. Ang sabi ng tao, ang Panginoon mga kapatid, yung una po, ang sabi ng tao ito, siya pinagmamayabang. Lahat ng yung kautusan na sabi ng Diyos, ginawa ko na. Sige nga, sabi ng Panginoon, kaya mo naman. Sige nga, kung talaga ikaw ay saktan, lahat ng bagay na meron ka, ipagbili mo. Ibenta mo. At ibigay mo sa mga may hirap. No? At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, magkakaroon ng buhay na walang sa langit, at ikaw ay susunod sa akin. Di ba? Ikaw ay susunod sa paksanya na sabi ng Panginoon. Ano po sinagot ng verse number 22? Sabi niya, but when the young man heard that saying, kasi niyo pa ba kapatid? Nung narinig niya na yung mga pananalita, yung sinabi ng Diyos, anong ginawa po nito mga kapatid? And he went away sorrowful. Umalis siya ng malungkot. Bakit? Kasi sabi niya ito, for he had great possessions. Marami daw siyang pag-aari. Nalungkot siya. Bakit? Kasi hindi niya magawa yung sinabi ng Panginoon. Na po? So sabi niya, di ba, padadala niyo ba yung tao ito? Sabi ng Diyos, siya po'y nagpapakunwari. Siya'y nagpapanggap na malapit sa Diyos. Siya'y nagpapanggap na sinusunod niya yung salita ng Panginoon. Pero, nung nirekwento ng Diyos, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, sige, kung totoo ka nga, benta mo yung mga kayamanan mo at bigay mo sa mga mahirap. Di ba? Ano po nangyari mga kapatid? Hindi kaya gawin. Bakit? Kasi nga, siya lamang ay hindi totoo. Siya po'y nagpapanggap. Siya'y nagpapakunwari. Sa kanya mga sinabi, walang katotohanan. Na sinabi niya, magsimula po nung akong bata, lahat ng bagay na yung sinabi, mga kautusan, ginawa ko na. Nga po? Kaya sabi niya mga kapatid sa verse number 24, nga po, verse number 23, sabi niya po, then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Napakahirap daw sa mga mayaman. Hindi na pumunta sa langit. Pag sinabi mahirap, napakahirap sa mga mayaman. Kasi yan, maraming mga mayaman, at tingin nila, pera. Na po, hindi nila maiiwan-iwan ang kanilang pera. Hindi nila maiiwan-iwan ang kanilang kayamanan. Kaya sabi ng Diyos, napakahirap sa kanila, na po na sila pupunta ng langit. Bakit? Kasi nga, nandoon sila, nakatingin sila sa pera. Hindi sila nakatingin sa Panginoon. Ano kung gusto kong i-emphasize mga kapatid? So, umabag po ito. Nasabi ng Diyos, kagaya po ng ating pinag-aralan, siya'y nagpanggap, no po, na ano? Na siya'y sumusunod sa Diyos. Siya'y nagpanggap na ano? Malapit sa Panginoon. Siya'y nagpanggap na mahal niya ang Panginoon. Kaya lang nasabi ng Diyos, yung kanyang pagpapanggap, hindi tatagal. Tama ba? Pwede ba magtagal yung nagpapanggap? Di po ba, yung sabihin natin kapag hindi ka totoo, lilitaw din? Tama ba? Kaya sabi po mga kapatid, ang ating pinag-aralan, kailangan tayo po bilang tayo totoong Kristyano, kung tayo totoong naglilingkod, dapat maging totoo tayo sa Diyos. Amen? Amen. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, hindi natin mabubola ang Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, hindi tayo may magpanggap. Hindi tayo sabihin natin manalig tayo ng puti. No po? Pero, ang sabi ng Diyos, kahit na pinakaputi pa yung damit mo, kung taliwas naman ang buhay mo, napakahigit mo sa paligid ng Diyos. Kung sabihin natin, napakamahal ng iyong pabango, no po? Nandigo ka na ng pabango, Mark,
Naaamoy ka ng mabango. Pero alam niyo po ba sa paningin ng Diyos, kung hindi tama ang buhay mo sa Panginoon, napakabaho mo sa Diyos. Na po, kaya nang ibig sabihin mga kapatid, hindi natin pwedeng madaya ang Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, ang puti, kailanman hindi magiging itim. Tama ba? At ang hindi puputi. Paano puputi yung itim? Kung aalis siya pa sa pagka-itim. Tama po ba? Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, kailangan tayong mamili. Kailangan natin tignan. Ano ba ang maging batayan natin? Ito po, kailangan natin maging batayan sa salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina mga kapatid, nakita natin itong tao ito, ang yapang-yapang. Sabi niya sa kayo, Panginoon, Master, ang gagawin ko para makaroon ako ng buhay na walang hanggang sa langit? Diba? Kumbaga sa ano, nagmamayabang eh. Ako sabi ng bata, sige, sundin mo ang aking kautusan. Sabi ng bata ito, lahat ng bagay na yan, nagawa ko na. Sabi ng bata, yun na. Ibig sabihin, perfect ka na. Diba? Diba sa 10 utos? Sino po dito nakatupad na sa 10 utos? Wala. Doon pa lamang sa isa eh. Huwag kang magsinungaling. Tama ba? Opo. Lahat ng tao sinungaling. Tama ba? Opo. Nilahat ko na. Kasi bakit lahat naman tayo may pagkukulang? Oo. Ibig sabihin ko sa pastor, lahat ibig sabihin, pati po kayo sinungaling. Yes, nakapag sinungaling na. Bakit? Kasi kaya di tayo perfect. Tama ba? Opo. Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, walang sino man ang makakakuha ng 10 kautusan na tao. Sino tumupad sa 10 kautusan? Si Kristo. Na po, yung siya'y nagkatawang tao, na po sa pamagitan ni Kristo, pinakita niya ano bang dapat pamumuhay o dapat gawin ng isang tao. Namuhay siya na may sakdal. Namuhay siya na may pag-ibig. Namuhay siya mga kapatid, naging totoo sa kanyang kapwa. Kaya ang sabi ng Diyos mga kapatid, ang Diyos na ang tumupad sa 10 kautusan. Anong kailangan natin gawin mga kapatid? Ang kailangan nila natin gawin maging totoo sa Panginoon. Na po, nasa buhay natin na sabi ng Diyos. Kailangan sa buhay natin habang tayo tumatagal sa ating paglilingkod, maging totoo tayo sa Diyos. Bakit ko laging i-emphasize mga kapatid na kailangan tayo maging totoo? Sapagkat sa buhay natin minsan, kaharap mo na. Di mo pa alam kung totoo yung kausap mo. Tama ba? Tama? Kasi bakit? Hindi natin nababasa yung ating sariling isipan. Yung isipan ng kapwa natin. Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, dapat makita natin na po, na tayo huwag magpakunwari. Na dapat sa ating pagsamba, sa ating paglapit sa Diyos, sa ating pag-awit, na dapat ang sabi ng Diyos, makikita tayo na talaga nagiging totoo sa Panginoon. Yes. Tapos, sa inyong pag-awit, totoo po ba kayo sa inyong pagkanta? Amen. Sinong kinakantahan natin, ha? Panginoon. Sabi nga ng awit din kanina, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Amen. Anong kailangan natin ikalat? Anong kailangan natin ikalat? Kasamaan? Anong kailangan natin ikalat? Kamalasugan? Hindi po. Anong kailangan natin ikalat? Bisyo? Anong kailangan natin ikalat? Lagim? Anong kailangan natin ikalat? Pag-ibig ng Diyos. Amen. Di ba? Sabi ng awitin, dapat ang ikalat natin pag-ibig ng Diyos. Kaya nga yung mga young people, nung Friday, nagbigay sila ng mga tracts, babasahin. Tama, yung babasahin, nagbigay kayo. Amen. Ayan. Siguro nung nagbigay kayo, di ba? Kaya di ba may nagbibigay? Tama ba? So, iba-iba yung mga nagbibigay. Nga po, pero yung binibigay natin, salita ng Diyos. Amen. Kasi babasahin ito eh. Mula sa salita ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Kaso, hindi lahat ng binigyan mo, tatanggapin. Tama ba? Tuwari si Martin. Lahat ba na binigyan mo, Brad? Di ba mayroon tumangki? Tama? Di ba, Mark? May tumangki. Minsan nga sasabihin pa, sino to? Baka kamukha mo ah. Lulakuhin ka pa eh. Di ba? Tapos sasabihin nila, anong pinamimigay ko? Ano yan? Mga basura lang yan. Sa paningin nila, basura. Pero sa paningin natin, hindi basura. Bakit? Kasi salita ng Diyos. Amen. Opo. Tapos sabi pa ng iba, hey, bigyan nyo na lang pera. Tama ba? Ano yan? May pera ba yan? Diba? Kasi ngayon, mga kapatid, opo, eleksyon. Diba? Marami mga nakakaligit. Tama? Marami nakasobre. Minsan ang tao kung saan nakakasabot ng ano, nagbibigayan doon. Pupunta yan. Uy. Tama ba? Nako. Dudumugin yan. Magkikipagpilaan pa yan. No? Yung bang kahit na nasa init ng araw, mag-check-check. Kasi bakit? Merong nakaganyan. Si Bimbi pumunta sa bahay. Yung pera yata ngayon hindi na nakaganyan, no? Si Ninoy. Di ba dati si Ninoy? Ha? Ngayon nakatawa na, no? No? Kasi dati pag sinabi nakaganyan, ano yung 500 eh. Di ba?
So, sabi ng Diyos, mga kapatid, nakakalungkot, maraming tao pagdating sa Diyos, po, yung bang sila lamang ay nagbabalat kayo. Sila lamang ay nagpapanggap. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, tayo, gaano kaya tayo katotoo? Ano yung pulaan sa sarili natin? Gaano tayo katotoo? Po, kung tatanungin ko si Sister Jenny, gaano ka katotoo sa Diyos? Kayong lahat, ang bawat isa, gaano tayo katotoo sa Diyos? Po, tayong lahat, tinitignan tayo ng Panginoon, gaano tayo katotoo? Po, kaya sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, kung totoo ka, sabi ng Panginoon, magiging partner ka at kasama kang gagawa. Amen po ba? Amen. If you are true, be a partner and co-laborer in the work of the Lord. Kung tayo totoo, kung tayo tunay sa Diyos, dapat maging partner tayo. Alam mo ba yung word na partner? Yung partner, ibig sabihin magka-team. Tama ba? Ang partner, ibig sabihin magkasama. Ang partner, ibig sabihin magkatuwang. Pastor, bakit pa ako kailangan maging mag-partner? Kaya ko naman mag-isa. Sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi mo kayo mag-isa. Sabi ng Bible, two are better than one. Mas maigi ang dalawa kaysa sa isa. Sapagkat kapag nag-iisa ka, sabi ng Diyos, ikaw ay matumba, mahirap ka makatayo mag-isa. Tama? Pero kung may kasama ka, matumba ka man, madapa ka man, meron magtatayo sa'yo. Tama? Sabi nga ng Panginoon, kung malamig, tapos mag-isa ka lang, walang init ka mararamdaman. Kaya kailangan mo ng karamay. Kagaya po ng isa, sabihin natin, nagbabagang apoy. Alam niyo po ba, nakikita na po ba kayo sa timeline sa atin, Mario, di po ba, minsan tayo po ay nagsisiga. Nagsasagap. Ano na kasi sa Tagalog yun? Nagsisiga ba? O nagsisiga ng kahoy. Po, nagsusunod tayo ng kahoy. Po, isinit, minsan, nandun maraming kahoy, malakas yung apoy, tapos ba? Tapos meron mo nakita, ang lakas-lakas ng apoy. Bigla mo tinanggal ngayon. Po, tinanggal mo siya. Nung una, marami silang kahoy. Tama ba? Malaki yung apoy. Tinanggal mo ngayon, nakita mo, napakalaki ng apoy nito, tinanggal mo yung isa. Inilayo mo. Nung una, alakas ng apoy nito eh. Kaso, ano mangyari? Hihina. At darating yung time, ano mangyari sa apoy niya? Mawawala. Bakit? Kasi po siya ay humiwalay. Mag-isa na lang siya eh. Po, anong ibig sabihin? Sabi ng Diyos, kung tayo mag-iisa lang, kung tayo magkakanya-kanya, mahina. Wala yung apoy. Wala yung kasiyahan. Bakit? Kasi malulungkot ka. Pero kung ikaw ay magkikisa, kung ikaw ay magkikisama, kung ikaw mga kapatid na magiging bahagi, malakas. Kasi bakit? Nakikita mo, ikaw ay mayroong karamay. Kaya nga sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, kung ikaw talaga ay totoo, sabi ng Diyos, magiging kapartner ka at kasangga ka sa gawain ng Diyos. Nga po, magiging kapartner ka. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid sa ating pinag-aralan, patuloy lang tayo maglingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, partner ka ba sa gawain ng Diyos? Kumuha po dito. Sa simbahan natin dito sa Good Shepherd San Manuel. Partner po ba kayo sa simbahan? Amen. Bahagi po ba kayo sa gawain na ito? Nga po, sa buhay po natin, yung Bible ko, hanggang, nakulos, so sabi dito mga kapatid, nga po, tignan natin yung ating sarili. Kamukha po yan, malapit na po yung ating church anniversary. Kabahagi po ba kayo? Amen. Partner po ba kayo? Yes. Kasama po ba kayo sa paghahanda? Amen. O kasama lang tayo sa picture? Hindi po. Yan, no? Siyempre, sasabihin nila, ay, pinatawagan ko lahat. Di ba? Lahat ng mga, di ba? Kasangga. Siyempre, ikaw, magkikisangga ka ngayon. Di ba? Siyempre, nakita mo, tumayo lahat. Ito na lang yung nakatayo. Tatayo ka ngayon. Po? Tapos ano mga magiging picture ka. Pero tanong dito, saan mo gusto kasama? Sa picture o sa gawain ng Diyos? Saan mo gusto maging kasama? Po, doon sa kainan o doon sa paghahanda? Yung iba sabi nyo, ay, doon na lang po ako sa tagabalot. Di ba? Doon na lang po ako, no? Ako na lang po yung magbabantay ng pagkain. Hindi na. Naglalog ka, nagpresita. Ang pastor, ako na lang po mag-aanda sa pagkain. Babantayan pala, para ano, may mahal ka lahat. Di ba? Tapos sasabihin, ubus na po. Ubus. Di ba? Doon pala, nakaplas na lahat. Di ba? So maraming tao, minsan lang gano'n. Na parang gusto kong kaya pa sa dito, yung dahil hindi sila totoo. Amen? Amen? Dahil hindi sila totoo mga kapatid.
kapatid, hindi na lang iniisip yung iba. Tama ba? Di ba kung totoo ka, isip mo yung kapwa mo? Kung totoo ka mga kapatid, iisipin mo yung kasunod. Tama? Nasubukan nyo na po ba yung nagpila ka? Tapos nandoon, may nauna sa pila mo. Tapos ang ginawa doon sa pila mo, dahil kainan, matakaw. Di ba? Uubusin ang lahat. Tama? Di ba yung mga tao gano'n? Yung mga hindi totoo yung hindi totoo kapamilya, yung hindi totoo nagmamahal doon sa naghanda, papulit tayo may gandangin, mapulit yun na yan. Pero kung totoo ka di ba? Kung totoo ka, hindi na lang, ang dami pa nakapila. Ano gagawin mo? Hindi mo na dadamihin yung kukuhin mo. Ay. Kasi bakit? Kasi mahal mo yung naghanda Tama. Ayaw mo siya mapahiya. Tama ba? Ano gagawin mo? Aalahanin mo niya ngayon yung kasunod ba? Amen? Yes. Yun yung mga totoo. Amen. Na yung sasabihin nila, ay, sige, mamaya na lang ako. Ay. Diba? Nakakaya naman sa kaibigan ko, baka makulili siya. Ay. Pero hindi. Yung iba, yung mga bantay sa lakay. Aro. Diba? Uubusin niya. Si Ate Plastic Jun. pa. Joke lang. Diba? Kaya nga minsan, dapat pagpapasok sa dahan, dapat, yung mga plastic po, bawal. Ay. Paper bag. Di ba? Meron pang technique yung iba Di ba? Yung technique pag sa kainan. Kakain na siya. Tapos bumaba ulit. Ay, uwi ko na lang po ito, hindi na kumakain Di ba? Technique. Busog na siya, pero busog na ikaw. Anong ibig sabihin? Hindi talaga siya totoo. Totoong nakikiramay. Totoong nakikisaya doon sa party. Opo, siya lang ang nagpapanggap. Anong gusto niya? Pakinabang. Kaya nga sabi ng Diyos, kapatid, kung talagang ikaw ay partner, iisipin mo yung gusto mo. Yes. Iisipin niyo yung gawain. Ang gawain ng Diyos. Kaya nga tanong dito mga kapatid, are you a partner in this church? Partner po ba kayo ng simbahan na ito? Amen. Yes. Ako, dapat mag-iisa tayo para mataas ang pangalan ng Diyos. Yes po. Yung mga, dapat ang naisin natin, hindi itaas yung pangalan ng tao Tama ba? Dapat iisipin natin, sa ating nalalapit na church anniversary, yung sasabihin ng mga bisita natin, ay salamat po sa Panginoon. Di ba? Bagamat hindi man tayo ganun karami, bagamat hindi naman tayo ganun kayaman, Yes. bagamat sabihin natin hindi naman tayo magagaling, pero sasabihin nila, ay salamat sa Diyos. Amen. Di ba? Ang simbahan ninyo pinagpapala ng Panginoon. Di ba? Amen. Ang simbahan ninyo, nakikita namin ang pagtutulungan. Yes. Sa simbahan ninyo, makikita namin, sabihin natin na ang habag ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, inananagana sa buhay ko ng bawat isa. Amen. Tama? Kaya sana po mga kapatid, sa buhay po natin ako po bilang pastor, ano po gusto pong mangyari mga kapatid? Mataas yung pangalan ng Diyos. Amen. Hindi mataas yung pangalan ko. Ayaw ko sinasabi magaling sa pastor, ayaw ko sinasabi, bira, talagang ang galing. Alam niyo ba kapag papakinggan natin yung, ay, ang galing naman ito. Minsan, yung tenga natin lumalaki. Tama ba? Opo. Di ba? Gusto natin napapakinggan yung word na, ang galing mo naman. Tama ba? Magaling Ang si galing Lord. mo naman. Di ba? Kung ano sasabihin, ang galing naman ni Sister Jerry. Amen. Oy, Rugo. Di ba? Oy. Di ba? Ganun Bakit? Kasi nag-iiba yung puso kapag nakikita natin na tayo ay Magaling. Pero, kung nakikita mo, mga kapatid, na hindi ikaw ang magaling, at nakikita mo na ang magaling ng Diyos. Amen. Amen? Yes. Ano sasabihin mo? Hindi po ako magaling ng Diyos. Amen. Napakagaling ng Diyos. Bakit? Kasi ginagamit niya ako. Yes. Amen? Amen. Napakagaling ng Diyos. Bakit? Kasi binibigyan niya ako ng talento. Yes. Napakagaling ng Diyos. Bakit? Kasi binibigyan ako ng mga resources, mga pera, mga kakainan. Napakagaling ng Diyos. Bakit? Kasi hanggang ngayon buhay pa ako. Amen. Anong ibig sabihin? Lagi natin binabalik yung pasasalamat sa Diyos. Kaya sabi ko na nga dito, mag-iisa na para maitaas ang pangalan ng Diyos. Note po, at lagi nga sinasabi, ang simbahan hindi lang isang tao. Kaya nga church, alam mo yung word ng church? Ang ibig sabihin ng church, hindi isang tao lang. May kasama. Ang ibig sabihin po ng church ay called out assembly. Sa ibang termino. Called out assembly, ang ibig sabihin ng church, hindi po itong church na to. Ang real church, mga kapatid, tayo tao. Tao na iba't ibang mga lugar, no po, pero nagkaisa dahil sa Diyos. Amen. No po, nagkatipon. No po, tapos nagkaroon ng isang puso para paglingkuran ng Panginoon. Tayo po tinatawag na church. No po, kaya sabi ng Diyos, hindi lang tayo ng isa. Kailangan ng karamay.
Kailangan ng kasal ka. Tapo, kaya sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, totoo ka ba talaga sa harapan ng Diyos? Kung totoo ka, sabi ng Diyos, magiging pag-partner ka. Magiging pag-team ka. Yes, hindi tayo ganun karami. Pero sabi ng Diyos, kahit hindi kayo marami kung kayo nagtutulungan, magtatagumpay. Amen? Amen. Kasi bakit? Kasi pinaglilingkuran natin Diyos. Kasi bakit? Ang gawain nito sa Panginoon. Nga po, alam niyo ba dahil gawain ito ng Diyos? Whether we like it or not, magtatagumpay ito. Ano kailangan lang natin gawin? Sabi po ng pangalawang punto, be participate and cooperative. Kailangan ka mag-participate. The word participate, ibig sabihin, magkikisama ka. Magkikipag-cooperate ka. Magkikipagtulungan ka. Tapo, yung bang mag-iisip ka, ano po kaya yung pwede kong gawin, Pastor? Ay, Pastor, meron akong mga karamdaman eh. Kaso hindi na ako makakatulong, pero ito yung kaya ko. Di ba, ano ibig sabihin? Nagpa-participate ka. Ibig sabihin, in spite sa iyong mga kalagayan sa buhay, gusto mo pa rin pong mag-paggamit. Amen. Kaya sabi nila mga kapatid, sa gawain ng Diyos, hindi kompetisyon. Alam niyo ba, paglilingkod sa Diyos, hindi po kompetisyon, hindi pagalingan. Dapo, kailangan natin kooperasyon. Dapo yung pagkikiisa. Di ba nga, sabi ni Mayor Christine, Magkaisa. magkaisa, bawat oras, sama-sama. Yes. Ano? Ang Yun ang pag-iisa na. napakaganda rin eh. Magkaisa. Di ba? Magkanametin, team, maya. Ano? Magkanametin, ano? Di ba? Pero mas maganda na yung magkaisa. Uy. Di ba? Tama. Mas maganda na yung ano, naging pagtulungan. Yes. Di ba? Mas maganda na yung ano, ibig sabihin yung nandoon yung sama-sama. Amen. Meron nga kaming awitin dati dito. Nga po, maganda rin, ibalik natin yung word, yung kantang basta tayo sama-sama. Ah. Di ba? Ikakay, basta tayo sama-sama, si Kristo ang maglulo. Di ba? Dapat ganun mga kapatid na dapat tayo magkasama. Dapat tayo magkiramay. Tapos, kaya sabi nyo din mga kapatid, minsan sa buhay natin, yung inaano natin sa ating sarili bang, sino kaya yung kaaway? Minsan inaaway natin yung ibang membro. Minsan inaaway natin yung ibang kapwa natin. Kasi minsan ang tao ayaw niya nagpapasakaw. Tama ba? Gusto niya siya lang ang magaling. Gusto niya lang siya lang nakikita. Kaya nang nangyari, naging pag-away para mapansin. Nga po, kaya sabi ng Diyos, kapatid, dapat hindi maging ganoon. Sa totoo lang mga kapatid, ang pinaka-the best enemy natin, yung sarili natin. Opo. Yung sarili natin, bakit? Kasi minsan yung sarili natin, iba yung gusto. Tama ba? Taliwas sa gusto ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon mga kapatid, sa iyong buhay, ang iyong pinaka-away, ang iyong sarili. Kaya nga sabi ng Diyos, supilan mo ang iyong sarili. Diba po, sabi nga ng Panginoon sa buhay natin, the word supilin. Diba? Minsan nga po, minsan meron tayong galing mga demonyo. Diba? Minsan meron tayong galing Satanas. Diba? Sabi ng Biblia, supilin mo ang iyong sarili. Diba? Kasi nga, minsan, diba, tayong dalan sa init ng ulo, nag-iibang ka, nagwawala ka, dahil sa maling impormasyon na iyong napakinggan, na po, nag-i-hysterical ka. Ngayon, nasabi ng Diyos, kapatid, kailangan mo supilin ang iyong sarili. Kailangan sabihin natin na huwag natin pairalin yung maling gawain. Kaya kaya sabi ng Diyos, kapatid, kailangan tayo mag-participate, kailangan tayo mag-cooperate, kailangan tayo dapat mga kapatid sa buhay natin, makita natin, sasabihin natin, Pastor, ano kaya yung pwede kong maitulong? Eman ko ba? Amen. Dapat ganun eh. Yung sinasabi natin, Pastor, ano po ba yung pwede kong maitulong? Pastor, ano po ba yung pwede kong gawin? Pastor, ano po ba yung pwede kong maging bahagi? Kaya po, na hindi mga kapatid, na lagi nalang iisipin sa sarili. Dapat isipin naman natin, gawain ng Diyos. Kaya po, kaya sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, manatili tayo totoo sa Diyos. Ako, manatili tayo mga kapatid na naglilingkod sa Panginoon. Na dapat sa buhay natin huwag natin kagaya. Maging kagaya itong taong ito na nagmayabang, nagpakunwari sa Panginoon. At nung sinabi ng Diyos, sige, itong gawin mo. Natamay na siya. Bakit? Kasi hindi na kaya ginuwal ang kanyang kayamanan. Ang tanong kaya ng Diyos sa akin, ikaw, meron ka bang hindi kaya iwan para ikaw yung makalapit sa Diyos? Ulitin ko yung katanungan ng kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, ikaw, ano yung mga bagay na pumipigil sa iyo para makalapit sa Panginoon? Kasi ano yung sabi ng mga bagay na pumipigil sa atin kaya hindi tayo makalapit sa Diyos? Kaya sabi ng Diyos, kung ikaw ay talaga ito, walang
makakapigil sa iyo para maglingkod sa Panginoon. Nang nais na Diyos, mga kapatid, dahil natutuwa ka, anong gagawin mo mga kapatid? The third thing, kung protektahan mo ang gawain ng Diyos. Diba? Kailangan natin protektahan ang simbahan. Pastor, bakit natin kailangan protektahan ang simbahan? Kasi nga, ginagawa ni Satanas, sinisira yung simbahan. Diba? Anong ginagawa? Anong gawain ni Satanas? Pinag-aaway-aaway tayo. Alam mo ba? Opo. Binibigyan tayo ng hindi pagkakaunawaan. Binibigyan tayo ng pag-uusapan. Bibigyan tayo ng sakitan ng loob sa bawat isa. Bibigyan tayo ng kapatid, yung bang aalisin niya yung kasiyahan natin sa gawain ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, hey! Kung totoo ka, sabi ng Panginoon, kailangan kang manatili. Kung totoo ka, sabi ng Panginoon, manatili ka para protektahan ang gawain ng Diyos. Yung bang kailangan natin gawin yung pagkaisa ng gawain ng Panginoon. Yes. Dapat hindi tayo taga-divide. Alam mo ba yung word na divide? Di ba hinahati? Tama? Opo. Dapat hindi natin hinahati ang simbahan. Kasi kung puro tayo hati ng hati, ano mangyayari? Kapuranggot na lang ang matitira. Tama ba? Kukunti na lang ang maglilingkod. Bakit lagi na lang hinahati ni Satanas? Kaya dapat ano kailangan natin gawin? Huwag natin hayaan yung division. Ano kailangan natin gawin? Pagkakaisa. Pagtutulong-tulungan. Pagdadamayan. Tapos, sapagkat ito na sa Diyos. If you are a real Christian, sabi ng Panginoon, kung totoo kang Krisyano, kung totoo kang kaparte sa gawain ng Diyos, ikaw ang maumuna para protektahan ang gawain ng Diyos. Dahil yung sinasabi mga kapatid sa buhay po natin, ang dami pa natin dapat gawin. Ang dami pa natin dapat gawin. Ang dami pa natin dapat puntahan. Ang dami pa natin dapat ilapit sa Panginoon. Ang dami pa natin dapat ipanalangin. Ang dami pa natin dapat mga kapatid gawin paglilingkod sa Diyos. Ano po? Kaya na nga, nagkukwentuhan kami ni Ate Divina. Ano po, yung kaharapan nila. No? Nagkaroon ng karamdaman, brain dead. Ano po? Yun ako matong siya. No? O, sa television nga, yung minsan, yung minsan gabi, pauwi kami. Pauwi kami, ano po? Bawat kanto, may aksidente. Ilan yung aksidente na kasalubong namin? No po? 3. No? May nakabulag pa. May duguan. May namatay. No po? Sa television, sa Facebook nga lang, di ba ba? No? Sila, nila, pumunta ng di ba? May pauwi na lang sila, di ba? Sila no? Sa sobrang tuwa ng babae, tumalon. Di ba? Tumalon sa ilog. Tumama sa bato. Patay. Aray. Di ba? Kakaroon ng kasiyahan, ha? Kasi minsan yung tao kapag sobrang saya, hindi na lang ginagawa niya. Tama ba? Opo. Kung sobrang pasikat, no? Nawawala na sa tamang katinuan. Na kung ano gusto kong yan pala, yun mga kapatid. Yung bang ang dami pa natin dapat gawin. Bakit? Kasi nga ang dami pang tao nangangailangan ng salita ng Diyos. Ang dami pang tao, mga kapatid, ang hindi pa alam si Kristo. Ang dami pang tao na hindi nila alam yung word ng kaligtasan. No po? Kaya nga yung mga young people, mga kapatid, kami naggagawa ng kapamamaraan, mag-abot ng truck sa mga tao, babasahin sa Panginoon, nagsasoul winning, nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga tirahan. For what sake? Para dumating po yung time. Mamatay man sila, malinis na yung ating kamay. Amen. Bakit? Kasi meron tayong ginawa. Yes. Meron tayong inaabot na salita ng Diyos. Meron tayong sinabi sa kanila, kaso hindi sila nakinig. Kaso hindi sila naniwala. No po? Ito naman sabi ng Diyos. What if hindi sila makinig? Hindi sila maniwala. Ang tanong ng Diyos, ito na ba tayo? Hindi po. Patuloy tayong kumayo. Patuloy tayong pumunta sa ibang mga lugar. Patuloy tayong gumawa ng pamamaraan na sasabihin natin sila, sis, makinig ka naman. Sis, makinig ka naman. Kuya, makinig ka naman. Salita ng Diyos ito. Na po, nang sabi ng Diyos, mga kapatid, protektahan natin ang gawain ng Diyos. Bakit? Inuulit ko po, marami pa tayong dapat gawin. Na po, minsan sa buhay natin, akala natin na dami na natin nagawa. Ang tagal-tagal na natin sa simbahan, isang taon ka pa lang, sinasabi mo, tagal-tagal mo na. Na po, alam niyo po ba yung iba? Yung iba, na po, may nag-celebrate, mga kapatid, 60 years na sa church. 60 years? Amen. Anong ibig sabihin? Sa 60 years na po, sa gawain ng Diyos, siya ay patuloy na nakatindig. Amen. Sa 60 years ng kanyang buhay, mga kapatid, ang tanong, wala ba siya pinagdaan ng pagsubok? Hindi ba siya nakaranas sa mga problema? Hindi ba siya nakaranas, mga kapatid, ng pag-usik ni Satanas sa kanyang buhay? Nakaranas!
mga kapatid, ang tingnan natin, napagtagumpayan niya. Amen. Hanggang ngayon, naglilingkod. Amen? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, na kailangan makita ka totoo, sapagkat ang totoo, nananatili. Ang totoo, mga kapatid, magpapatuloy. Kaya nga, minsan narinig natin yung word na keep on lang, sis. Anong ibig sabihin sa Tagalog? Patuloy lang. Patuloy lang po. Di ba? Sister Josie, patuloy lang Amen. sa pagsabi. Sister Elsa, patuloy lang sa paglilingkod. Di ba? Sister Myla, patuloy lang. Ito po, Sister Ate Divina, patuloy lang po kayo. Nanay Julie. Di ba? Sister Elizabeth. Amen. No? Si Sister Jen nga. Minsan, kinakapos na ng hininga. Alright. Di ba? Kinakapos na ng hininga yan. Inahabol na lang yung hininga niya. Pero ngayon, Babul ka na kasama skip. natin, amen? Babul ka na skip. Ibig sabihin, nagpapatuloy. Papatuloy siya. Oo, sa totoo lang, hinahabol. Pag nakita mo yan, parang, ano na lang eh. Kumbaga sa pirma, gusto na lang ang hindi nakapirma. Pero ginagawa niya, kumakapit lang sa Diyos. Amen. Nagtitiwala sa Panginoon. Ako, kaya naman ang ginagawa ng Diyos, dinadagdagan pa siya ng hininga. Yay. Di ba? Dinadagdagan pa siya ng buhay. Sister Jen, di ba? Amen. Dapat Sister Jen, magpatuloy ka na magsamba. Amen. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, tayo naman lahat eh. Na kung isipin natin, ang dami natin mga karamdaman, ang dami natin mga pinagdadaanan sa buhay na minsan akala natin parang hindi na natin kaya. Ako, nakikita niyo ako malakas. Pero naman ko yung mundo para baka huling hininga ko na lang. Kasi nga, bakit? Kasi nga, ang buhay, hindi natin alam kung ano tayo. Opo. Opo, kaya sa buhay natin mga kapatid, habang tayo may lakas, habang nandoon mga kapatid yung ating kakayanan, manatili tayo sa Diyos. Huwag natin gayahin kung nabanggit ng Biblia. Opo, doon sa Matthew. Opo, chapter 19. Kasi po'y nagpanggap, nagmamayabang. Opo, pinapakita yung kanyang kayamanan, yung kanyang mga alahas. No? Itong tawag ito, kung i-picturize natin, puno ng gold dito eh. Puno ng gold. Sasabihin niya, Panginoon, ang gagawin ko para ako'y makaranggap, nagbuhin ako lang ba? Yung tawag ito eh. Ay, Panginoon, lahat ng sinabi ko yan, ginawa ko na eh. Ano pa bang ating gagawin? Eh, ang Diyos naman, nag-real talk siya. May ba yung real talk? Sinabi niya yung katotohanan. Sabi niya, sige, para kung napakasaktan mo na. Sige nga, lahat na meron ka, ibenta mo. Di ba? Ginagawa. Ano nangyari? Umalis. Kasi nga kung talaga ikaw ay hindi totoo, aalis ka. Amen. Pero kung totoo ka, manatili ka. Amen? Amen. Yan dalangin ng Diyos. Sana manatili tayo. Amen. Manatili tayo sa ating pagsamba. Sister Patricia. Hoy. Diba? Manatili ka sa iyong paglilingkod. Sister Kayla. Lahat tayo mga kapatid, manatili tayo sa ating paglilingkod sapagkat ang Diyos, inaasahan tayo. Amen. Sabihin mo nga sa iyong sarili, inaasahan ako ng Diyos. Inaasahan ako. Sabihin niyo, sino nga asahan ng Diyos kung hindi tayo? Pwede ba asahan ng Diyos yung hindi nagsisimba? Hindi po. Yung malagay ko, pwede ba asahan ng Diyos? Hindi. Hindi po. Sino yung inaasahan ng Diyos? Kung sino nandyan? Yes. Kasi asahan ng Diyos, nandito to, ibig sabihin lumapit. Di ba? Ibig sabihin may puso. Di ba? Pwede ba natin sabihin may puso yung sa Diyos kung wala naman sila sa simbahan? Di ba? Ibig sabihin sabi niya, ay, pastor, kahit wala po ako dyan, yung puso ko nandyan. Parang? Kaya mag-ingat kayo sa inyong pagkapak. Baka makapakan yung puso niya. Di ba? Kasi kahit wala rin dito, yung puso niya nandito. Di ba? Ang tanong ng Diyos, pwede ba yun? Hindi ka, pwede po ba yun? Kasi sabi ng Diyos, kung talaga mahal mo ko, pupunta ka. Amen. Kung talaga mahal mo ko, magsisimba ka. Yes. Di ba? Hindi mo dadayan, ay, napaka-basic po kasi tao eh. Ang dami kong ginagawa, dami kong responsibilidad. Pero kahit marami mo ko doon, marami doon ang puso ko. Parang? Di ba? Kung ang Diyos, mga kapatid, kagaya lang natin tao, bababa siya, babatukod din. Di ba? Sino pinubulo mo? Di ba? No po? Pulukoy ka. Di ba? Pwede pang gano'n? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sana sa buhay natin, mamili tayo. Piliin natin ang Diyos. Mamili tayo, mga kapatid, sundan natin ang Diyos. Mamili tayo, pakinggan natin ang Diyos sa buhay. Na po, kaya nga po dalangin bilang pastor, sana po tayo na makita ng Diyos. Ito po sa ating paglilingkod, ito sa ating pagkaisa, pinubulit po, malapit na po yung next week po, May na.
Ngayon po ay April 27. 27. Kahapon po ay April 26. Di ba? Bukas, birthday ni Soto. Birthday ni mama ko. Kasi alam niyo, Ngayon ni birthday si Eric. Ngayon Ngayon po. po. Kapatid ko, si Eric. Birthday niya kasi bukas. Diba? Kasi yung April 28, birthday ni Soto. Kaya nyo yung bossing. Alam mo, so yung gusto ko yan pala si mga kapatid, malapit na po. Ako, kaya kailangan na sabi ng Diyos, magkausa tayo. Malapit ang Tayo, eleksyon. ako, sa kagaganda ng gawain. Amen. Gusto natin maging magandang gawain ng Diyos. Amen? Amen. Ano gusto nyo? Maging maayos, maging magulo? Maging maayos. Ano gusto nyo? Pangit o maganda? Maganda po. Pero sabi ng Diyos, gusto tayo. Amen. Manatili tayo totoo. Yes. Mag-iikot tayo. Sa simbahan, huwag tayo mainip. Amen? Amen. Nainip po ba kayo pag nasa simbahan? Di po. Kung nagtataka, ikaw wala ka namang ginagawa sa bahay, nainip mo. Hindi ka naman nainip. Pero pag narinig sa bahay, may ginagawa ka, nakikinig ka na, umaawit ka na, Taro. nananalangin ka na. Pero naiinip ka. Bakit? Kasi nga, sabi ng Diyos, Wala sa puso. kasi hindi ka totoo sa ginagawa. Pero kung totoo ka lang, sabi ng Diyos, hindi ka may gawin. Kahit mahaba pa, na po, magsalita ako nga rin, nag-preach ako 2 oras. Magiginig pa ba kayo? Amen. Diba? O ako, nag-preach lang ako, 14 oras lang. Diba? Si Sir Eric, si Sir Eric. Okay. Sabi ng Katoliko, mapapakalan yan, tinumakin ang puso. Diba? Pero sa ating mga kapatid, hindi, no? Amen? Sabi na rin nga ito, pag mo kanyang pagkaman. Sa ating mga kapatid, hindi po. Kasi hindi naman Diyos yun eh. Amen? Hindi Diyos yun. Mga kapatid, yung cross na hindi Diyos. Na po, kahoy lang yun, ibig sabihin simbolo. No? Bumalik po tayo mga kapatid, patapos na po. Amen? Amen. Tapos na ako eh. No? Nag-ano pa si Abiyat eh. Nag-commercial po eh. Para lang sa pinapanood mo sa Facebook eh, hindi siya may ads. Di ba? Nag-gawin mo skip ko, di ba? So, bumalik po tayo mga kapatid. Nasabi na salita ng Diyos sa buhay po natin. Manatili tayo nito. Maglingkod tayo ng may katapatan. Gumawa tayo. Nga po, huwag natin tingnan kung ilan tayo. At tingnan natin ano magagawa. Amen. Ano may tutulong. Amen. Di ba? Ano may aambag? Ano mapakontribute ko? Di ba? Susuporta ako. Dapat ganun. Tapos, nang sa ganun sa buhay natin ng Diyos, patuloy po natin mapasaya. Patuloy natin siya maitaas sa buhay po natin. Kaya dalangin ko po mga kapatid tayo po lahat. Wala po posible sa Diyos. Huwag mong sasabihin, Pastor, yung sinasabi mo parang imposible. Hindi imposible yan. Bakit? Kaya ng Diyos eh. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Amen. Amen? Amen. This May mga kapatid, ito pong kisame natin dito, papaayos po natin. No? Aayusin po ito. Pinaplano na po. Pinaplano na. Nag-iipon na po ako ng mga apakan. No po, para magawa. Kasi nga naman, no po, gusto natin sabihin na ang Diyos ay mabiyaya, kaya gagawin po natin ito, hindi para magmayabang. No po, sisimulan po natin. Kasi kung hindi natin sisimula sa tingin niyo po, matatapos po natin. Kung hindi natin sisimula sa tingin po ninyo, mapapaganda ba natin? So, ano kailangan natin gawin? Mahirap pa sa simula. Pero dahil nagsimula, meron ipagpapatuloy. Di ba? Ganito po nabuo ang simbahan ito, hindi naman instant. Nabuo ito, hindi. Nagsimula lang. Amen. Dahil nga nagsimula, may tutuloy. Amen. Di ba? May tutuloy. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid sa buhay natin, manatili lang tayo. Yes. Ilan tayo, pero kaya ng Diyos. Kung di tayo, pero ang Diyos, pwede niya paralitin. Wala man tayo, pero ang Diyos, pwede tayo bigyan. Amen. Kaya natin gawin mga kapatid, magtiwala sa Panginoon. Tumingin sa Diyos, makinig ng kanyang salita. Salita. At ang Diyos, siya po ang ating maging pag-asa. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Sige po, tayo lahat. Tayo po yung ko, tayo po yung langit. Sumagod tayo sa Diyos, sumagod po ito, sa pamagitan ng panalangin. Nanay sa Diyos, ang buhay po natin. Na tayo patuloy na maglingkod. Na tayo patuloy na maging tapat. Na makita tayo sa ating mga buhay na talaga totoong naglilingkod sa Kanya. Sapagkat kagaya po ng ating nabasa mga kapatid, maraming mga tao nagmamayabang, nagpapakunwari, nagpapasikat. Kasi sabi ng Diyos, totoo ka, mananatili ka.
ka, magpapatuloy ka. Kung totoo ka nagmamahal sa akin, patuloy mo ko lalapitan. Kung ikaw ay talagang nananampalataya sa Diyos, sabi ng Panginoon, bagamat hindi mo kaya, makikita mo yung pag-asa. Kung ikaw ay talagang nagtitiwala sa Panginoon, kahit may karamdaman ka, kahit ano man naging pinagdadaanan na sabi ng Panginoon, mapagtatagumpayan mo yung bakit. Kasi sabi ng Diyos, di ka nag-iisa. Di ka nag-iisa. Andito ako, sabi ng Diyos. Ako magiging karamay mo. Ako magiging kalakasan mo. Ako magiging kasiyahan mo. Kaya sabi ng Diyos, sana po sa buhay natin tayo lahat ay maging totoo. Maging totoo ka sa pagsamba. Maging totoo